labi na gyud kay nagbahala pamaliton karon. So lisod gyud sa among part nga mosamot pa gyud kadako ato ang kuan atong balayronon. So hoping nga baba ato ang balayronon nya mo kusog pa gyud ang supply sa kuryente. Hoping nga mao nay makam up sa tuang electric companies sa tibuok Pilipinas ug labi na gyud diri sa Damang-dama ng pamilya ni Kapitan Ayan ang bigat ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Lalo na't malaking bahagi nito ang nakalaan para sa kanyang regular na dialysis. Kaya, nais nilang maagapan na ang krisis na ito sa lalong madaling panahon nang maibsan ang kanilang pasanin. Sa usapin ng klima, nanguna ang Pilipinas sa World Risk Index. Kinakaharap natin ang pinakamatinding dulot ng climate change kahit 0.40% lamang ang ambag nating carbon emissions sa buong mundo. Sa kabila nito, ang banta ng climate change sa buhay ng mga Pilipino ay pinapalala pa ng krisis sa enerhiya. Patuloy pa rin tayong dumedepende sa natural gas, oil at coal na habang bumubuga ng maraming carbon dioxide sa atmosfera ay magastos at madali pang maubos. Kaakibat nito, hindi natutugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa kuryente na siyang nakaaapekto rin sa seguridad ng bawat individual sa modernong panahon. Higit sa lahat, isa ang affordable and clean energy sa mga Sustainable Development Goals ng United Nations sapagkat isa ang enerhiya sa mga haligi ng lipunan para sa isang matatag, maginhawa at panatag na bukas. Ayon sa Asian Development Bank, nahihirapang habulin ng ating electricity providers ang matuling pagtaas sa demanda ng kuryente. So, may kakulangan tayo sa supply talaga kasi sa sobrang dami ng demand. And the use of electricity in every household has actually significantly increased. For example, most people have shifted to an alternative source of income where they can stay at home, work in a remote area, and they can be productive at home. So the consumption for electricity in the past compared to the present has significantly change. Mas pinapaigting pa ang isyong ito nang dahil sa mga infrastruktura at teknolohiyang lipas na sa panahon dito sa bansa. Nagiging dahilan ito ng mas malalang paglobo ng mga presyo sapagkat nagiging inefficient ang pangmatagalang electricity generation. Lalo na't 78% ng ating kuryente ay nanggagaling sa mga tinatawag nating non-renewable energy tulad na lamang ng natural gas, oil at coal. Lagi naman po nag-encourage the Department of Energy sa mga private investors to put up power generation projects para po tuloy-tuloy yung increase ng ating supply. Kasi as the years go by, nadadagdagan ng ating demand. So, we have also to prepare for that increase in the demand in every year. So, we continue to encourage investors to put up power generation projects to increase our capacity. Bilang tugon sa krisis ng enerhiya, kahit mga mag-aaral ay kasangga sa pagsulong ng enerhiyang mababa ang emissions at renewable, tulad ng solar energy, wind energy, geothermal energy, hydropower, ocean energy, at bioenergy. For instance, the government can actually provide assistance in terms of subsidizing the establishment of other plants that can actually generate electricity, or can actually subsidize the cost of producing electricity in some areas. Iilan lamang ang aming mga nakapanayam sa milyon-milyong Pilipinong nakararanas ng pinakamatinding epekto ng krisis sa klima at enerhiya. At sa kanilang mga hinaing, isa lamang ang binibigyang diin. Kailangan na ng agarang pagkilos sa pagtransisyon tungo sa renewable energy. At upang makamit ito, dapat pagtibayin pa ang pagkakapit-bisig hindi lamang ng pamahalaan at pribadong sektor. Marapat lamang na may pwesto ang tindig at tinig nating lahat bilang kababayan.